Lumalabas po sa investigasyon ng mga otoridad na may umano'y tinarget ang dalawang suspect sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City sa Leyte. At ayon sa PNP, may hinahanap na target ang 14 anyos na si Elias Nash at 15 anyos na si Rod. Pero hindi pa makukumpirma sa ngayon kung isa sa tatlong namatay o sa 20 nasugatang biktima ang umano'y target. Sa ngayon po'y sinampahan na ng patong-patong na reklamo si Elias Rod alinsunod po sa batas. Habang si Nash naman ay exempted dahil nga po sa siya ay dadaan lamang sa intervention program. Dinala po ang dalawa sa Regional Rehabilitation Center for Youth sa Tanawan, Leyte. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang Tacloban Police sa Western Visayas Anti-Cybercrime Unit para nga masuri ang laman ng mga gadget ng mga suspect. Mayroon pong na-recover yung Station 1, Police Station 1. Nandoon po ito sa kanila. And hindi pa po natin ma-confirm pero most probably magko-coordinate ito sila sa Regional Anti-Cybercrime Unit natin para po masilip o makita yung cellphone na na-recover ng mga kapulisan natin. Yun po ang iniimbestigahan din ng RACO natin as to the veracity ng mga kumakalat na mga convo ng mga allegedly kabataan na yan. Yan po tinig ni Police Lieutenant Evelyn Diaz, ang spokesperson po ng PNP sa Tacloban City. Samantala, isang 14 anyos na grade 10 student ang dinala sa kustodiya ng pulisya matapos umanong mag-post sa social media ng pagbabanta ng pag-atake sa isang eskwelahan sa Leyte kasunod po yan ng pamamaril sa Tacloban City. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Ayon nga po kay Interior Secretary John Vic Remulla, natunto ng mga operatiba ng PNP-CIDG ang menor de edad matapos pong makatanggap ng impormasyon tungkol sa nasabing social media post. Matapos pong investigasyon, isinailalim ang menor de edad sa pangangalaga po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at kalaunay pinalaya din dahil saklaw ito ng Juvenile Justice and Welfare Act. Sinabi rin ni Remulla na walang nakitang ebidensya ang mga otoridad na may planadong pag-atake o may iba pang taong sangkot at wala ring access sa baril ang menor de edad at kanyang pamilya. Patuloy pong pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na seryosohin ang anumang banta sa mga eskwelahan habang nagpapatuloy ang pagpapatupad ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Dapat po nating ilagay po sa tamang konteksto itong balita kahapon na ito kasi iba rin po ang dating nun sa ilang pong mga tao. Pati rin po sa mga magulang o maging sa ilang pong mga mga stakeholders dito. Yung pong sinasabi na napigilan ang pag-atake. Actually po sa ngayon mismo lumalabas sa balita na threat ito na ipinahayag ng isang 14 anyos na babae. At yung naturang babae nga daw pong estudyante rin doon sa isa pong high school diyan po sa Tolosa ay pinakawalan din, pinalaya din nga doon sa kanyang mga magulang eventually pagkatapos po ng mga tanungan. Opo, kasi iba po yung sinasabing napigilan as in meron talagang physical manifestation, nalulusob o aatake sila o pinagpaplanuhan po ito, etc. etc. Ito po ay threat na sinasabi. Para po yung tama yung ating konteksto po dito sa balitang ito kasi mahirap na yung pong iiwan na ito na hindi po magandang kaisipan sa ilan, lalo na po sa mga stakeholders. Tama. Sa ibang balita po naman, talaga naman opo, inilista po ng prosecution bilang testigo nila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ng ang kontrobersyal na isang Mary Grace Piatos. 2024 nang lumutang ang pangalan ni Piatos sa naging pagdinig po ng House Committee on Good Government sa confidential fund ng Vice Presidente. Kasama niya sa mga tumanggap umano ng Confi Fund sina Xiome Ocho, Kokoy Villamin, Milky Sequoia at marami pang iba. Pero sabi po dati ng Philippine Statistics Authority na wala silang anumang record ng mga naturang mga pangalan sa kanilang pambansang record. Gayunman sinabi po ng prosecution na malaking tulong daw para madiin si VP Sara kung may sasamang testigo si Mary Grace Piatos. Wala po naman daw implikasyon sa depensa kung tetestigo nga ang isang Mary Grace Piatos. Pero
Bukod sa kanya, kasama rin daw ho sa mga pinapatistigo para po sa Confi Funds ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez, security officers na sina Colonel Raymond Lachica, Dennis Nolasco at ilang pang opisyal ng DepEd at ng OVP. Kasama rin po sa witness list ng prosecution ang mga naging spokesperson po ng bise na sina Attorney Reynaldo Monsayak at Michael Powa, pati po si Sheriff Abby Andres na noong po'y sinapak ni dating Vice Mayor Sara Duterte sa isang demolisyon sa Davao City noong pong 2011. Papatunayan daw ho ni Andres ang umano'y tendency to inflict violence ni VP Sara. Gagamitin niya sa Article 4 o yung pong pagtatangka ng naturang ng Vice Presidente para nga sa buhay ng pamilya ni Pangulong Marcos at maging ng dating speaker na si Martin Romualdez. Samantala, pumalag po ang palasyo sa mga birada ni Senator Alan Peter Cayetano sa Administrasyong Marcos at sa Pamilya Aquino. Sa kanyang Facebook Live, pinatutsadahan ni Cayetano ang apo ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Kiko Aquino D. Tiyempong tumapat po yan sa death anniversary ni Pinoy. Matatanda ang inireklamo ni D sa ombudsman si Senator Cayetano at iba pang kaugnay ng pagtakas po ng puganteng si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero ang palasyo ay giniit na puro pang-iintriga lamang si Cayetano. Just remember who you are, Kiko. Di ba? Kiko D. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos. Di ba? So don't get instructions from the administration. Mapapanggit natin si Mr. Kiko D. Aquino ay hindi po ito, hindi po siya maka-PBBM. Isa po siyang madalas mag-criticize sa gobyerno. Kaya muli, ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano ay puro pang-iintriga. Walang basihan, walang pinanghuhugutan. Yan nga po ang sunurang tinig ni Senator Alan Peter Cayetano at the Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Inawat naman po ni People's Television Network General Manager Lino Cayetano ang kapatid niyang senador. Sa Instagram post ni Lino, sinabi niya na tama na Alan. Apologies to the Aquino family. Today is not only the death of anniversary of Pinoy but also that of our dad. Sa ilang pang balita, idinawit naman ni dating Congressman Mike Defensor ang misis ni NBI Chief Melvin Matibag sa flood control scandal. Ayon po kay Defensor, may koneksyon umano sa katiwalian sa flood control project sa San Pedro, Laguna ang asawa ni Matibag na si Laguna 1st District Representative Ann Matibag. Giit ng dating kongresista, dapat daw itong unahing imbestigahan ng NBI. Pumalag naman si Matibag sa naturang akusasyon. Hamon pa niya kay Defensor magsampa ng kaso kung may maliwanag na ebidensya. Isiniwalat po naman din ng dating kongresista kasunod nga ng qualified human trafficking case na umano'y isasampa ngayong araw na ito ng NBI laban kay Defensor. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.